Hello guys, welcome back to my channel. My name is Chad Godoy and today we're going to talk about laptop recommendation no kasi mayroong mga nagtatanong no regarding sa mga laptop na pwedeng gamitin if you want to be a virtual assistant no yung mga gusto mag-invest diyan, gustong bumili ng laptop. Today we're going to talk about yung mga specs na um, pwedeng gamitin, no? Kumbaga, yung pinaka requirement if you want to be a VA, no? Hindi siya yung kumbaga yung specs na hindi siya mababa, hindi rin siya ganun kataas, no? Hindi siya yung super high specs pero kumbaga pag binili nyo, magagawa nyo ng mag-work as a VA, hindi kayo mahihirapan gumawa ng mga work nyo kasi syempre merong bilis, no? Tsaka yung pagbuboot ng mga computer, so yun yung pag-uusapan natin ngayon. So, today I'm going to present to you mga laptops, no? At tsaka yung mga specification, no? So, dito hindi hindi mahalaga yung brand, no? Gusto ko matutunan nyo kung paano bumasa ng specs, no? Para kahit anong brand. Kasi yung mga brand po na yan, halos pare-parehas lang din naman yan, no? Halos magkakaparehas yan depende sa pricing point. Yung mga specs nila, no? Kumbaga naiiba lang diyan yung brand or yung processor na ginagamit nila, no? So today, pag-uusapan natin 'yon. So yung mga laptop na i-discuss ko, so mga 5 piraso, no, tsaka iba't ibang brand para meron kayong choices. So yung una, ito yung Acer Aspire, no, gawa siya ng Acer. So ang presyo nito, price point is nasa 33,995 dito sa Lazada, no? Sa Lazada 'yan. Kumbaga dati daw 51,000, no? Ngayon 33 na lang. Ewan ko kung totoo 'yan. O pinapakita lang nila na may discount para ma-lure kayo na bilhin tong laptop na to. So, pwede siyang installment, no, up to 36 months as low as 1,284.26 per month. So, kung wala kayong gantong malaking halaga pero meron kayong credit line, no, kung siguro may credit card kayo, pwede nyo i-charge, no, for 36 months, 1,284 lang yung babayaran nyo, no. So, kumbaga kung tight yung budget pero kailangan nyo na ng um like VA na kayo, for example, VA na kayo pero kailangan nyo ng laptop na mabilis, tight yung budget, pwede kayong mag-installment. Pero kung may pera, it's best to buy in cash, no? Para wala na kayong iniisip, isang malaking bagsakan lang, isang aray lang, no? So yan, no, makikita niyo yung laptop. Yan, masyadong malaki. Paliitin natin kasi nagzo-zoom siya. So okay naman yung itsura niya, no, kung titignan niyo. Presentable naman siya, tsaka sleek naman yung design. Walang masyadong arte, no? Tsaka working laptop lang naman to, guys, eh. Pagka bibili kayo ng laptop, huwag niyo masyadong titignan yung itsura. No? For as long as nagagamit nyo mabilis, okay na yun. No? So kung itong Acer, ang titignan nyo, yan, ito, yan. So meron siyang makikita nyo, may mga USB ports, no? So dalawa yung USB port niya, ay dalawa siguro kabilaan to, mag left and right para doon sa mouse yung isa. No, para doon naman sa isa yung pwede kayong maglagay ng keyboard, no, mga mechanical keyboard kung ayaw niyo gamitin yung pinaki-keyboard kasi minsan iniingatan yan yung keyboard ng laptop, yung iba hindi gumagamit ng keyboard ng laptop. Kumbaga ang ginagamit lang nila is yung laptop itself. Kumbaga ginagamit lang nila yung laptop, yung keyboard ng laptop kapag aalis sila, kung merong bakasyon, ganun. Pero kung nasa bahay, gumagamit sila ng ibang keyboard. No, maganda yung ganun na practice kasi hindi mo masisira agad yung um, keyboard ng laptop mo. Kasi syempre pag nasira yung keyboard ng laptop, no, or nabasa, no, ingatan niyo yun na mabasa ng kape, no, pagka nagtatrabaho kayo. So yan yung specification niya. Mababasa nyo dito is Acer Aspire 5, 15.6 inches yung laki ng monitor. Ang ano niya is Ryzen 5, no? 8 GB RAM, 512 GB SSD silver. So, kung mapapansin nyo, may nakalagay na 512 GB SSD, solid state drive. Ibig sabihin, ito yung gumagamit ng drive na mabilis mag-boot. Kung mapapansin niya, pag inon yung laptop nyo, lalo na pag bagong-bago, mabilis yan mag-open. No? Mabilis yan mag-boot, mabilis mag-read. Yun yung ang kagandahan dito kaysa yung HHD ba HDD.
SSD, kumbaga solid state drive ang ginagamit niya. So, maganda to. Kumbaga, kung bibili ako ng laptop, ito pipiliin ko SSD kasi gusto ko mabilis mag-boot, no? So, Ryzen 5, ito kadalasan, no, hinahanap ng mga employer, no, kadalasan yung mga agency, 'di ba? Maghanap yan ng mga specification ng laptop na pwedeng sa mga tao na gagamit. Hanapan kanya ng it's either Ryzen 5 or Intel i5, no? i5, 'di ba? May nababasa ba kayo? Mamaya makikita nyo may mga i5 processor na yung laptop na ipapakita natin. So, yan. Ryzen 5 na siya. So, pasok na kayo sa at least minimum requirement, no? Ryzen 5 or i5, no? So, pwede rin ng mga i3 pero madalas kasi ngayon i5 na yung ano yung mga ginagamit talaga ng mga VA lalo na working laptop. For example, mag-edit ka ng videos, kailangan mo ng medyo mabilis na processor, no? Tsaka graphics, no? So, ayan, ito yung mga product details niya kung babasahin natin. Um, Keyboard backlit, may ilaw, no? Umiilaw yung keyboard mo sa ilalim. Tapos, um, yeah, RAM mo 8 GB na, no? DDR4 yung RAM type, no? Mabilis na yan, no? Pwede ka mag-games. So, yung chipset manufacturer AMD, no? Maganda rin naman yung manufacturer na yan. Kumbaga, it's either AMD or Intel, 'di ba? 'Yun yung hinahanap natin. So, wireless networking, Bluetooth meron, battery life up to 10 hours. Ewan ko lang kung pag pag hindi nakasaksak, 'di ba? Syempre pag nag-working ka, tignan natin kung 10 oras talaga yan. Pero kadalasan nasa 6 hours pag working ka tuloy-tuloy. Operating system Windows 11, no? So, gaano kabigat? Almost 2 kilograms, no? 1.8 kg, no? So kung gusto niyo to, hanapin niyo Acer Aspire 5, no? So hindi ko sinasabi na ano ang mindset lang natin dito is makita niyo yung pinaka minimum requirement, no? Pero kayo pa rin yung pipili ng brand na gusto niyo kasi minsan meron tayong brand bias, no? Depende sa mga merong maka HP, merong maka Acer, merong maka Huawei, no? So yung susunod natin is yung Huawei MateBook, no? This laptop is made by Huawei, so China. Alos lahat yata, ano. So kung makikita nyo, i3 lang siya, no? i3 lang siya, no? i3, Core i3, Intel i3, 8 GB plus 256 GB, no? Ewan ko solid state drive na rin to or SSD. So, basahin natin. So, kasi kung makikita nyo yung diferensya niya is nasa 28,000 lang siya versus noong 33,000, no? So, yun yung diferensya, 5,000 i3 versus Ryzen 5, no? Kumbaga, yung sa Ryzen 5, ang equivalent niyan i5 pero ito i3 lang. So, nakikita nyo, di ba, pag bumababa yung presyo, syempre bumababa yung specification na binibigay sa inyo. So, kung tignan natin yung itsura niya, so medyo halos kaparehas lang din siya halos mukha siyang Mac no? Kung titignan niyo mukha siyang Mac, 'di ba? Each laptop, no, kung makikita niyo mukha simple lang din, no. Wala na minsan wala namang mga kaartehan na nilalagay ng ngayon Dati kasi maraming mga borlolo yung nilalagay sa laptop. Pero ngayon, nakuha nila na mas simple lang, mas maganda. Kung mapapansin niyo, maganda naman siya, no? So, yan. So, kung meron kayong 28,000, pwede kayo dito. So, um, ang haba ng mga ano, kumbaga kayo na lang bumasa. Ang dami Pero kung hinahanap ko, ayun guys, 256 or 512 GB of SSD will power your daily use efficiently, no? O, ayan. SSD na siya, no? Solid state drive din. So, binasa natin, solid state drive din, no? Mapapansin nyo dyan. Um, ano pa ba to? USB-C charger, no, for Huawei MateBook. So meron siyang Type-C na charger, no? Type-C na yung charger niya. So yeah, maraming bumili ng laptop, almost 300 plus. So kung makikita niyo yung rating, ayan, yung natanggap na nila yung laptop nila, ayan, Huawei. Yan.
So yung mga iba, maarte ayaw ng Huawei eh. Pero ito yung ginagamit ng kapatid ko eh. Huawei din daw yung ginagamit niya. So okay din naman. Tsaka syempre medyo mas mura-mura siya, no, versus sa ibang brand. Next naman natin is si Dell Inspiron 15.6 inches din yung screen. Um, Laptop i5. Yan, i5 siya. 8 gigabyte RAM, 256 gigabyte SSD, Windows 11 Black. Ayan, nauutal-utal ako. So yan, screen size 15.6, halos parehas lang nung dalawang laptop na pinakita natin. Pero ang kaibahan nito, 31,000, almost 32,000. So halos parehas lang din ang price. i5 na siya, no? 8 gigabyte RAM din, tapos solid state drive, no? Solid state drive, 256 gigabyte. So yun nga, iniulit natin pag ayan, 'di ba nakalagay naman talagang ini-emphasize nila 8 gigabyte RAM, 256 gigabyte SSD. Kumbaga makikita nyo bakit nila nilalagay yan diyan. Bakit nila pinapakita na oy i5. Kumbaga yan yung pinaka prime spec kasi nga madalas kasi yan yung minimum requirement ng mga tao na oy kailangan i5, kailangan ganito 8 gigabyte yung RAM, no? Kumbaga kapag tinaas mo kasi ng 16 gigabyte, masyado na mataas yan. Pero pagka nasa 8 gigabyte, running talaga yan na condition kahit mag-multitasking ka, no? Kung kaya mo mag-multitasking, maraming nakabukas na application. Kumbaga habang nag-edit ka ng video, nanonood ka ng ganito, tapos may naka-open na games, no? Ganun yung mangyayari sa buhay mo, no? Kung kaya mo yung gawin yun, kumbaga kung nag-work ka na, do dual screen ka, kasi pwede yan eh. Meron ka isang monitor, tapos meron ka pang laptop, depende sa'yo, no? So, pwede kang mag-multitasking kasi nga mataas yung memory mo at the same time mabilis mag-boot yung laptop mo, no? Mabilis siya mag-isip, 'di ba? Imagine niyo kasi utak 'yan, kailangan mataas yung IQ ng laptop niyo para mabilis niyang ma-process yung mga information na kailangan niyang i-process kasi kada open niyo ng application, tumataas yung memory na ginagamit niya, no? So pag maraming application na naka-open, tumataas yun, o 2 gig, 4 gig, 6 gig yung ginagamit niya. Tumataas din yung memory. Tsaka yung bilis ng pag-process nung information. Kaya kailangan talaga mataas, no? So sinasabi ko lang to guys ha. Bakit, sir, bakit hindi ka nagpe-present ng mga laptop na mura? Kasi nga, investment to eh. Kumbaga, maggagastos ka na lang din ng pera. Gagastos ka na lang din sa isang computer. Bakit hindi ka pa bumili ng maayos na magagamit mo for 2 to 3 years, no? Kasi for 2 to 3 years, yung investment mo yung na to is makakaano ka na eh. Kumbaga magre-return of investment ka naman yan. Kumbaga in other words, mababawi mo, no? Kumbaga kung sumahod ka ng 50,000, isang buwan pa lang bawi mo na. 'Di ba? Kung meron kang client na nagpapasahod sa ng 40,000, 50,000, 'di ba? Mababawi mo na agad dahil maayos ka mag-work kasi nga maayos yung computer mo, 'di ba? So, ayan, sa specification itong laptop na to, Intel 10th generation Core i5. Kaibahan niya dito sa Huawei, yung Huawei is 11th gen yata yung gamit nito. 11th gen. Yung Huawei dito, i3 siya pero 11th gen, no? 11th gen. Pero ito, 10th gen i5. Baga yung generation. Ewan ko ba kung dami-dami yung mga gen-gen. Di ba? Iba kasi i5 pero 5th gen, di ba? Pero to 10th gen. Kumbaga binabago na same capacity pero yung siguro yung pagkakaayos ng mga kable sa loob iba, iba itsura. So ayan, processor speed up to 1 gigahertz. Total storage capacity is 256 gigabytes yung storage niya. So medyo maliit lang. So kung kinakabahan kayo ay medyo maliit lang yung storage capacity ko. Pwede naman po kayo bumili ng hard drive na 2,000. Doon kayo maglagay ng mga movies nyo, no? Kung mahilig kayo mag-movies. Kasi kung work lang, mostly kasi yung mga files natin is nasa cloud na. Naka-upload sa Google Drive, naka-upload kay Dropbox. So yung mga files natin kay client, hindi naman talaga na-i-store sa computer mo. So hindi mo magagamit yung
storage mo. Kung hindi ka magda-download ng mga movies, mag-install ng mga games, 'di ba? Kasi minsan pag may computer tayo, lagay na tayo ng lagay eh. Kung hindi mo gagawin 'yon, okay na yung 256 gigabytes. Kasi yung mga files ni client, hindi mo naman i-download yan sa computer mo. Or i-download mo, pero i-delete mo din. No? Kunyari, video editor ka, kailangan mo i-download yung video, tapos i-edit mo sa software, i-upload mo yan sa application. Kunyari, Google Drive, pag upload mo, delete mo na sa computer mo para hindi niya na magamit yung storage mo, no? So, ganun lang yung sikreto. Kunyari, kung ayaw mong gumastos ng for drive, no? Tsaka maganda rin pag mababa yung capacity. Kunyari, 512 lang or 256 na memory mo, gigabyte memory mo. Ang nangyayari, nagiging aware ka, uy, nagagamit yung memory ko. Kumbaga malilinis mo lagi yung laptop mo. Yun yung sikreto. So yan, ang dami ng mga nakalagay, no? Kayo na lang umiisip, no? Pero ang titignan lang naman natin diyan, meron bang lalagyan ng USB? Ayos ba yung charger niya, 'di ba? So yun lang naman yung tinitignan natin kasi yung mga kadalasan ginagamit natin, may Bluetooth ba yan? Kadalasan naman meron lahat yan, pag mga bagong laptop, no? So sa itsura, kulay itim siya, guys. Ayan, kulay itim siya. So kung makikita nyo, hindi siya, ano ba, plastic ba siya? Ewan ko kung aluminum na siya. Hindi kasi nakalagay kung aluminum pero mukha siyang plastic, no? Kasi kung titignan mo yung kay Huawei, para siyang aluminum. Ayan, no? Tsaka yung kay Acer, mukha siyang bakal aluminum. Yung kay Dell, hindi ko alam kung aluminum yan pero kulay, kumbaga kinulayan lang, no? So yan, ang price point is 31,995 sa Lazada, no? Hanapin niyo na lang, guys, hanapin niyo na lang kasi pwede naman kayong mag-research para at least may mahanap pa kayong iba, no? Pakihanap na lang po yung Dell Inspiron 15.6 sa Lazada. Or pwede rin siguro sa Shopee, meron din naman siguro nito. The next laptop, no? The next laptop reco natin is HP, no? Sa mga maka-HP diyan, wait lang, inom lang ako. Ayan, sa mga maka-HP diyan, no? Ito is 17.3 inches. Medyo mas malaki siya. Bulky siya, malaki to, malaki yung ano niya, malaki yung screen niya. 11th Gen Intel i5, 8 gigabyte RAM, 256 gigabyte SSD Intel Iris Xe Windows 11 Silver. So makikita nyo, ang price point niya sa HP is 34,995. Kung mapapansin nyo, 11th Gen i5 siya. The same 256 gigabyte, mas malaki yung screen, pero halos parehas lang ng presyo. Kumbaga tumaas lang ng 1,000 versus kay Acer. Yan. At 2,000 versus kay Dell or 3,000. Pero same spec, HP siya. At nakita nyo naman mukha siyang aluminum. Maganda yung presentation niya. No? Ayan. Nakalagay, only two items left. Ayan. Pwede rin siyang installment, no? So yan, screen resolution 1920 1080 HD. HD yung screen niya, SSD, no? So yan, halos parehas din. Syempre, battery type, lithium ion, battery life up to 10 hours, no? System memory 3,200 megahertz. Yan, 8 gigabyte cache memory, 'di ba? 8 gigabyte nakalagay, ayan, no? Full HD. Kung nakalagay diyan, FHD 1080p. Pag nanood ka ng movie, ganda, no? Full HD siya. So yan, no? Mamili na lang kayo, no? Medyo ito, kung papipiliin ako sa apat, ito pipiliin ko. HP siya kasi maka HP ako eh. Honey pie. Kumbaga hindi, HP kasi eh. HP siya, Acer versus Acer, Huawei, and Dell. Maganda rin naman yung Dell pero kadalasan 'di ba Hewlett Packard, HP yung pinipili. So ayan. The next and last laptop is Lenovo laptop IdeaPad.
3, 15.6 inches. So, kasing laki lang to ni Acer, Huawei, Dell. Mas malaki si HP kasi 7.3 inches. Sobrang laki nun, guys, 17 inches. Para ka may daladalang monitor. Tapos, i5 siya, 11 Gen, 12 GB RAM, 256 GB SSD, Windows 11, Home in S Mode Arctic Gray. So, kung makikita nyo, 12 GB yung RAM. Mas mataas. Mas mataas siya versus doon sa apat. No? Mapapansin nyo, pataas ng pataas yung mga laptop natin. Pataas din ng pataas yung presyo. So, nagkakalaga siya ng 37,000. No? Mas mahal siya versus kay HP ng 2,000, no? Or less than 2,000. Almost 2,000. So, at okay yung screen niya. Para sa akin, yung 15.6 inches, okay na. No? Yung 17 inches, medyo malaki na yon. And kung titignan nyo, yan, tsaka may warranty siya, 1 year warranty. Ano? So, kung magka-problema man, meron kayong warranty. Ayan, basic na basic, kulay itim. Mukha siyang aluminum. Tapos, ewan ko kung aluminum. Tsaka chiclet yung, ano, yung, almost, chiclet na rin yung, ano niya, yung keyboard niya. Pero guys, ang, ano nga, kumbaga, ang, ano ko lang sa inyo, suggestion, suggestion ko is, gumamit kayo ng keyboard pag nasa bahay kayo. Or bumili kayo ng keyboard, like mechanical keyboard, no? Para hindi masira yung keyboard ng laptop nyo, para tumagal, no? Nakakaano rin kasi niyan. Tsaka, pag malayo yung laptop nyo, pag nagkakape kayo, na uminom kayo ng tubig, syempre hindi natin maiiwasan, mababasa mo yung keyboard or mabasa mo yung laptop mo, masisira siya. So, mas maganda naka-keyboard ka, kagaya nito, 'di ba? Naka-keyboard ako, malayo ako, kahit uminom ako ng tubig dito, ang mababasa ko lang yung keyboard, hindi yung laptop, no? So, tip lang 'yon, no? Tip. Note, version of Windows may vary from Windows 10 to Windows 11 depending on current stocks. Okay. So, ayan, nakalagay na dito, no? Storage 256, no? Pare-parehas lang sila, 256. USB 2.0, dalawang USB slots. No? Always ha, pag pipili kayo ng laptop, kailangan at least dalawang USB slots. Ewan ko kung may tatlo. Hmm, depende. Siguro pag malaking laptop, tatlong USB slots mo. Pero yung dalawang USB slots, okay na yun. So camera, 720p HD, SD card reader, headphone, mic combo jack. Ayan. So okay na siya guys. Maganda siya. At medyo may presyo siya versus dun sa apat na laptop na sinuggest natin dito sa video. So guys, no, at least sana may makuha kayo dito, no. Don't forget to hit the like button and subscribe to my channel for more information about freelancing and stuff that I vlog on a weekly or daily basis. Thank you guys and have a nice day, have a nice Sunday. Salamat po sa inyo.